Ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition araw ngayon ng Miyerkules, Enero 28, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, malaking revelasyon inaasahan sa national address ng Pangulong Aquino mamaya kaugnay ng PNP, MILF, BIFF encounters sa Mamasapano, Maguindanao. At abangan po mamaya mga kaibigan ang live telecast ng national address niya ng Pangulong Aquino mula dyan sa Palasyo, Malacanang. Chairman ng MILF nagsalita na rin kaugnay ng madugong enkwentro sa Maguindanao at Special Investigation Commission ay binuo na raw. European Union na nababahala sa posibleng epekto ng Mamasapano massacre sa peace process ng gobyerno sa MILF. Samantala naman mga kaibigan, ang mga senador ay nagkakaroon ngayon ng caucus kaugnay nga po ng arrest order matapos pong makontempt itong si Mayor Binay at mga kasamahan dahil po sa issue ng korupsyon sa Makati City. Ang PNP tinanggi na may kinalaman si suspended PNP Chief Purisima sa Mamasapano operations. At ang pagtanggal naman kay General Wilben Mayor ay wala raw kinalaman sa insidente. Babaeng may diferensya sa pag-iisip nakasakay ng eroplano at nakarating sa South Korea nang walang proper documents. Ang kaap ay nag-iimbestiga na raw. Sa international news, Indonesia nilinaw na tuloy ang paghahanap sa higit 70 mga biktima ng AirAsia tragedy habang ina ng Japanese hostage na binigyan ng 24 oras na ultimatum ng ISIS may apila. Sa sports, paghaharap ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa unang pagkakataon lalong nagpa-excite sa mga fans sa buong mundo. Sa showbiz naman, Vong Navarro may takot pa rin kahit na-aresto na ang ilang mga nambugbog sa kanya habang MJ Lastimosa pabalik na ng Pilipinas. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City. Inyo rin pong napapanood sa ating live video streaming sa www.bomboradio.com/video. Ito po ang inyong anchorman si Bombo Vince Villar. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan, magtungo kagad tayo ng Palasyo Malacanang maya-maya lamang alas 6:30 o alas 6:45 ay maaring magsalita on air ang Pangulong Aquino upang mapakinggan ng sambayanang Pilipino ang kanyang mga ipapahayag kaugnay ng nangyaring madugong enkwentro doon po sa Maguindanao. At inaasahan din daw ang malaking revelasyon kaugnay ng pangyayaring yan. At mula dyan sa Malacanang, may pagbabalita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Vince, Bombo Radio Philippines. Sa masagang ito ay nasa loob na tayo ng Palasyo ng Malacanang, particular sa President's Hall, kung saan ay anumang oras mamaya, bandang 6:35. Ang pinakahuling abiso ay magbibigay ng national address ang Pangulo Aquino kaugnay sa nangyaring Mamasapano massacre sa bahagi ng Maguindanao, kung saan ay halos 50 na miyembro ng PNP Special Action Force ang nasawi at namatay. Sa ating pinakabagong informasyon, Bombo Vince, nang tayo ay ipatawag mismo dito sa loob, ay napagkalaman natin na inaasahan yung malaking revelasyon niya at ibalye ng Pangulo Aquino, particular kung gaano kalalim yung kanyang kaalam at partisipasyon sa execution ng misyon na ito ng PNP laban kay alias Marwan na isang Islamia terorista. Dito bumubis para naman kung kumpirmahin ng Pangulo Aquino na si suspended PNP Chief Arnold Purisima ang siyang pinakilos niya para pangunahan ang naturang ikang operasyon. At dito rin ay sa aming informasyon ay maaari na may mangyaring nagdagan o kaya ilang mga staff o kaya PNP commanders ay mapapanagot o pagpapaliwanagin sa nangyayaring karumal-dumal na pagkapatay ng mga miyembro ng PNP sa Bombo Vince. Pero napagalaman din natin na bibigyan din pa rin ng Pangulo Aquino yung kahalagahan ng pagsulong ng peace process sa Moro Islamic Liberation Fund. So marami yung ating asal, isa yan, yung kung kailan, yung pagdeklara ng National Day of Mourning
para sa pagsasawi ng 44 na miyembro ng SAF Philippines. Okay, Bombo Raymond, ano kayang posible mga revelasyon ang maaring abangan ng ating mga kababayan sa magiging national address niya ng Pangulo? Well, yung pinaka-highlight dito na abangan natin ay kung kanyang kaaminin na alam niya yung kabuuan ng nangyaring operasyon at kung totoo na pinakilos niya itong suspended na PNP chief na si Aral Prisima para pangunahan pa rin at mag-tulang shot sa naturang covert operation. At kung may nangyari nga bang malinaw na koordinasyon sa ating mga counterparts sa MILF, kung bakit daw sa ganitong massacre nga kung may turing yung nangyari mong bagings. Okay, oo. At medyo nakakagulat nga talaga yung mga pahayag ng OIC Chief ngayon na siya mismo ay walang alam doon sa nangyaring operasyon. By the way, may mga nagsasabi na kung halimbawa man na makitang responsibilidad ng Pangulong Aquino, itong insidenteng ito ay maaari daw siya maharap sa impeachment complaint? Well, yan yung mga kabilang mga konsiderasyon. Pero kanina, nang ating kausap yung pinakakanang kamay ng Pangulo sa linya ng komunikasyon ay maaari na maging takbo ay kung sino lang yung maaari panagutin sa kung ay pagpaliwanagin kung bakit nagkaroon ng parang lapse sa operasyon. So malamang magkakaroon ng kalinawan mamaya kung gaano yung hindi naman na hustisya sa kabilang banda para sa ating mga kababayan ng miyembro ng SAF Bombo Wings. Oo, dyan ba sa Palasyo Malacanang, Bombo Raymond, paano nila ipinapakita yung pakikiramay doon sa mga nasawi? Sa ngayon ay wala pa namang yung sa militar ay nakakapasa na. No? Dito pa naman ay hindi ba? So, well, kung magkaroon na ng deklarasyon ng National Day of Mourning, expected na yan na lahat ng government offices mula Malacanang ay saka lamang magkaroon ng half-mast yung pag-uhiway ng kandila na nasa kalahati lamang ng flagpole Bombo Wings. Isa pa yan sa maaring abangan, no? Yung deklarasyon ng National Day of Mourning. So sa ating pagkalam ay approve ay principle. Pero yun naman kung kailan, mismo maging effective yung deklarasyon Bombo Wings. Okay, abangan namin Bombo Raymond ang iyong pagbabalik at sa ating mga kababayan abangan din 6:30 o 6:45 ay maririnig po live dito sa Bombo Network News yung national address ng Pangulong Aquino. Maraming salamat Bombo Raymond. Okay, so directamente live mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Dinasadyo ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at sa Radyo Bombo. Samantala, nagbabala nga po si ACT Party List Representative Antonio Tino na posibleng mauwi sa impeachment ni Pangulong Benigno Aquino III ang malagim na insidente sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay Tino, malaki ang responsibilidad ni Pangulong Aquino sa insidente at walang ibang pwedeng managot dito. Sinabi ng kongresista na ang papel ng US Forces sa evacuation ng mga nasawi at nasugatang miyembro ng SAF sa lugar ng enkwentro ang mabigat na batayan para ma-impeach ang Pangulo. Ito umano ay malinaw na kaso ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Paliwanag ni Tino, ang operasyon ng Special Action Force o SAF o SAF ay lumalabas na internal matter at hindi sakop ng anumang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang sakop lamang umano ng Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty ay ang operasyon at pagtutulungan ng militar ng Pilipinas at Amerika, pero hindi nito sakop ang PNP. Para naman kay Tino, sa pagharap mamaya ni Pangulong Aquino sa publiko para magbigay ng kanyang pahayag, unang-una na dapat nitong linawin ay kung ito talaga ang nagbigay ng go signal sa SAF operations sa Mamasapano, Maguindanao. At kung aakuin ito o aakuin ng Pangulo, kailangan naman itong maging matapang na akuin din ang responsibilidad. Kaninang hapon lamang mga kaibigan ay ipinasilip sa kanilang mga kaanak ito pong mga bangkay ng mga nasawing PNP SAF sa madugong enkwentro sa Maguindanao. Mula Bombo Radio Coronadal, may pagulat si Bombo Sheila Canyonero.
Isang relatives viewing sa mga bangkay ng mga hindi pa naililibing na PNP Special Action Force o PNP SAF na namatay sa Mamasapano, Maguindanao encounter ang isinagawa ngayong hapon lamang sa morgue ng detachment ng 6th ID Philippine Army sa Awang Datuudin, Sinsuat, Maguindanao. Ito ang ipinabot na impormasyon ni Ginang Nanette Tabalinas ng Purok Pag-asa, Barangay Reyes, Bangat, South Cotabato. Ang tiyahin ng isa sa mga namatay na SAF na si Police Senior Inspector Ryan Tabalinas sa Bombo Radyo Coronadal. Inihayag ni Ginang Nanette na ngayong hapon pumunta sila sa Maguindanao upang makita ang bangkay ni Police Senior Inspector Pabalinas matapos na hindi nila ito nasilayan kahapon sa kanilang pagbisita dahil naman sa masangsang na amoy ng mga bangkay kung saan ang iba ang hindi pa naiembalsamo at hindi pa ang mga ito nabihisan. Kaugnay nito, ibinahagi naman ni Ginang Nanette ang inisyal na plano sa labi ni Police Senior Inspector Pabalinas kung saan matapos na dalhin ito sa Camp Crame, ididiretso muna ito sa General Santos City sa bahay ng kanyang ama na si retired Police Chief Inspector Bong Pabalinas sa Camp Lira at mananatili ito doon sa loob ng 3 araw at pagkatapos ito, ididiretso na ito sa Zamboanga kung saan naninirahan ang kanyang asawa. Napag-alaman na ngayong araw, tumulak na sa Maynila ang ama ni Police Senior Inspector Pabalinas at ang kanyang asawa upang hintayin ang pagdating ng kanyang labi sa Camp Crame. Camp Crame to Jensen. After mga 3 days lang siguro dira, ikuha na sa Zamboanga. Yan ang balita mula sa impila ng Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Sheila Pagidyan Canyonero, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. It's time for Dunkin' Donuts' delicious winning combo 3-3-12. I'm your host, Garrett Ramsey. Are you ready? Do this with me. 3. Choose 3 premium donuts. 3. Choose 3 classic donuts. And 12. Choose 12 munchkins. And get this winning combo for 199 pesos. So come on down to the nearest Dunkin' Donuts. Promo valid from January 1, 2015 to January 31, 2015 at participating outlets nationwide. Not valid with other promotions or discounts. Per-DTI FTB SPD permit number 5486 series of 2014. At ngayon, nagbabalik ang Bombo Network News. Pinayuhan ng mga taga-House Minority Bloc si DILG Secretary Mar Rojas na magbitiw na lamang sa pwesto at iwanan si Pangulong Benigno Aquino III matapos nitong aminin na wala siyang kaalam-alam sa naging operasyon ng Special Action Force o SAFA sa Mamasapano, Maguindanao. Sinabi ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate, ACT Representative Antonio Tino at IBAP Representative Silvestre Bello III na ang pag-alis sa pwesto ang pinakamarangal na dapat gawin ngayon ni Rojas. Ito ay kung totoong nagbigay ng go signal ang Pangulo para sa SAF operation ng lingid kay Rojas na siyang may supervisyon sa buong PNP. Sinabi ni Tino na nagmukhang nabaliwala si Rojas at maging si PNP OIC Leonardo Espina dahil hindi idinaan sa mga ito ang SAF operations. Ayon naman kay Zarate, dapat iwanan ni Rojas ang gabinete kung may natitira pa itong respeto sa kanyang sarili. Naniniwala naman ang mga minority congressmen na mas madidiin si Pangulong Aquino kung totoo ang ulat na iniatang nito sa suspendidong PNP chief na si Alan Purisima ang pagplano at implementasyon ng SAF operations para dakpin ang teroristang si Marwan. Wala umanong legal na poder ngayon si Purisima dahil sinuspindi ito ng Office of the Ombudsman dahil sa kasong katiwalian. European Union nababahala sa posibleng epekto ng Mamasapano massacre sa peace process ng gobyerno at ng MILF. May detalye niyan si Bombo Dennis Amito. Inamin ng European Union, Bombo Beans, mga kaibigan, na nakatutok rin sila sa development ng nangyaring Mamasapano encounter noong nakaraang linggo at yan ay sa lalawigan ng Maguindanao na kumitil ng buhay ng 44 na tauhan ng Special Action Force ng Philippine National Police. Ayon kay European Union Ambassador Guy Ledox, hiling nilang huwag sanang pabayaan ng gobyerno ng Pilipinas na maapektuhan ng naturang pangyayari ang peace process sa rehiyon ng Mindanao. Tinawag naman ng opisyal na hindi makatuwiran ng hakbang ng ilang mambabatas na agad na kumala sa pagsuporta
sa Bangsamoro Basic Law nang hindi man lang hinintay ang paglabas ng resulta ng isinasagawang investigasyon. Para kay Ledox, mainam kung magpapatuloy pa rin ang usapan ng pamahalaang Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front dahil ito ang hinahangad ng mga mamamayan. Una rito, nangako ang EU na dodoblehin nila ang development assistance sa Pilipinas dahil sa nakikitang pagsulong ng good governance, anti-climate change at Mindanao Peace Process mula sa dating 7 billion pesos o 133 million euros ay gagawin itong 17 billion pesos. Nakatumbas naman ang 325 million euros ang tulong na hanggang sa taong 2020 kung magpapatuloy umano ang magandang mga programa ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, ang chairman mismo ng MILF ay nagsalita na rin kaugnay ng madugong engkwentrong nangyari dyan po sa Maguindanao at bumuo na rin daw ng Special Investigation Commission upang imbestigahan ang naturang pangyayari. May detalye live mula dyan sa Maguindanao, si Bombo Gary Fuerzas. Maraming salamat Bobo Benz. Nakikiramay ngayon ang Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front sa mga nasawing mga kasapi ng PNP Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao. Ito mismo ang sinabi ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Dahil dito, binuon ni Murad ang Special Investigative Commission na kinabibilangan ng MILF Central Committee at Bangsamoro Islamic Armed Forces General Staff. Tiniyak naman ni Murad ang full support ng MILF sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao sa pagitan ng gobyerno. Iniling ni Murad sa magkabilang panig na maging may nakon at hintayin ang resulta ng investigasyon. Samantala, bukas dadalhin na ang mga bangkay ng mga nasawing mga miyembro ng PNP Special Action Force mula sa 6ID Headquarters patungong Campo Crame sa Metro Manila. Nagulat live mula dito sa Kamdarapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao, Bombo Gary Fuerzas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Bombo Gary, kumusta ngayon yung sitwasyon ngayon doon sa Mamasapano, partikular doon sa pinangyarihan mismo ng engkwentro? Dahil ang balita nagdagdag ng puwersa ang MILF at BIFF doon, samantalang umatras naman yung tropa ng gobyerno. Tama ka, Bombo Vince, nagdagdag ng puwersa yung Moro Islamic Liberation Front at sa kabilang ilog yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na tiling alerto ang puwersa ng militar at pulisya dito sa bahagi ng Mamasapano, Maguindanao, kung saan din na mahagi ng tulong ang ERMM Heart sa mga bakwit na lumikas mula sa mapiktadong barangay sa bayan ng Mamasapano. Nasa ilan ba yung mga yung mga evacuees, Bombo Gary? Tayang umahabot ito sa mahigit 3,000 Bombo Benz na lumikas. Pamilya. At handahan ang pabalik sa kanilang mga tahanan dito sa Barangay Hinugog, Barangay Tukanalipaw, Barangay Makilin, sa bayan ng Mamasapano, Maguindanao. Linawin ko lang, Bombo Gary, yung binabanggit mong mahigit 300, yan pamilya. Pamilya yan. 3,000 individual ito. Individual. Bombo ganun Ben. karami. Okay. So, yung mga yan ay hindi pa rin pinapayagan na makabalik? Yung iba ay nakabalik na. Ngunit doon sa mga medyo mainit pa na barangay, ay pinigil muna ng local government unit sa posibleng muling pagsiklab ng kaguluhan. So may mga naulinigan ka dyan o mga naririnig na parang pakiramdaman sa magkabilang kampo, Bombo Gary, kahit na umatras na yung tropa ng militar at PNP dyan, kumusta? Yung ano ba, para bang pwede mo bang mailarawan sa amin kung yan ba ay parang gasolinang pag sinindihan mo, bigla na lang sasabog? Tama ka, Bombo Ben, medyo tahimik ngayon pero mainit ang sitwasyon. Anumang oras, posibleng magkabakbakan kung sakaling papasok yung puwersa ng militar o kaya pulisya dito sa ilang apektadong lugar sa bayan ng Mamasapano, Maguindanao, kung saan sa mga oras na to ay nakahapmas yung bandila ng Pilipinas dito sa Mamasapano, Maguindanao bilang pagkikiramay ng local government unit ng Mamasapano at buong probinsya ng Maguindanao. Wala bang gag order dyan sa mga lokal na opisyal, halimbawa sa Army, sa PNP, na huwag muna magsalita para maiwasan yung anumang tensyon na maaaring ibunga ng mga sasabihin nila laban sa magkabilaang panig?
Tama ka, Bombo Beans, mayroong ganun na kautusan yung mga local official at ilang mga Muslim leaders na wag mo nang magbitiw ng masasakit na salita at hintayin muna yung resulta ng investigation, pero hindi talaga maiwasan na may mga ilan nga mga rebelde na nagbitiw ng masasakit at maanghang na salita sa magkabilang panig. Okay, Bombo Gary, uling ano na lang to, uling katanungan, kasi nakarating ka mismo doon sa lugar ng encounter, no? Yung position ba talaga nung PNP SAF lubhang disadvantage kumpara doon sa mga napwestuhan ng MILF? May pagkukublihan yung MILF o BIFF man yan, samantalang patag ba talaga yung mga PNP SAF? Medyo mahirap sa puwersa ng PNP SAF kasi nandun sila sa field, open field, aliban lamang sa mga puno ng mais yung nakatago sa kanila, habang yung puwersa ng MILF at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, may mga running trenches, may mga puno ng mangga at niyog, at matibay yung kanilang posisyon, kaya walang kalaban-laban yung mga elemento ng Special Action Force ng Philippine National Police. Wala ka bang narinig dyan na maaaring ibalik yung mga ninakaw na mga items daw ng mga SAF, Bombo Gary? So far, may pahayag yung ilang matataas na opisyal ng MILF na ibabalik yung mga armas, mga uniforme at ibang pang mga personal na kagamitan na nakuha ng ilang mga miyembro ng 108 Base Command ng Moro Islamic Liberation Front. Pero yung BIFF sa pamamagitan ni Abu Misri Mama ay nagsabi na hindi nila ibabalik yung kanilang nakuha ng mga armas. Okay, mabuti pa yung MILF, no? Ibabalik talaga, pero sa BIF wala pala. Maraming salamat, Bombo Gary Forsas mula dyan sa Maguindanao. Mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ibang issue muna tayo. Dito muna tayo sa Kamaynilaan sapagkat sa Senado, mga kaibigan, titipon-tipon po yung mga senador kaugnay ng caucus para po dito sa issue ng pag-aresto kay Mayor June Binay ng Makati City at iba pang mga kasamahan nito matapos pong makontempt dahil nga sa patuloy na pagtangging dumalo sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Mula dyan sa Senado, may pagulat si Bombo June Desca. Bombo Vince, mahigit sa isang oras na itong pagpupulong ng mga senador, itong partikular ang Senate Committee on Rules na pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano. 7 miyembro itong Committee on Rules, 2 miyembro ng minority at 5 mula sa majority. Pero hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa tapos ang kanilang diskusyon kung ano ang mga sunod na rules kaugnay dun sa prosesong ginawa ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Teopisto Gingguna III na nagpasya silang 3 lamang para i-contempt itong kampo ni Makati Mayor Junjun Binay. So ang issue dito kung dapat majority ang papasya o 2 lamang ay sapat na dun sa pagpapakontempt kay Makati Mayor Junjun Binay. Lumabas, nakausap natin si Senator JV Ejercito at kanyang sinabi na hindi pa tapos yung kanilang diskusyon sa loob para pag-usapan kung ano ang dapat gamitin na rules. Ang sabi niya, nag-break ng bahagya at babalik pa sila, ibig sabihin Mike, matatagalan pa itong diskusyon ng mga senador kaugnay ng issue na yan. Si Senadora Nancy Binay nandito sa plenaryo ng Senado mag-isa. Sabi niya, inaantay na lamang niya kung ano magang desisyon ng kanyang mga kasamahan. Sakali niya na ipares po ang kanyang kapatid, ang mangyayari ay siya ang babantay sa anak ni Mayor Junjun Binay ngayong gabi. Kasi first time daw na mahiwalay sa kanilang ama yung mga anak. Kung 4 na anak, kaya siya ang babantay. Pero so far, sa mga sandaling ito ay wala pang desisyon ang pamunuan ng Senado, Bombo Vince. Ang sinasabi nga namin dito, baka mauna pa ang speech ni Pangulong Noynoy Aquino, manood pa yung mga senador saka magpasya dito sa isyong ito, Bombo Vince. Oo. Ilan nga uli, Bombo John, na mga senador yan, na mga nag-uusap-usap sa rules na yan? Ang sabi dito ni Senador Nancy Binay, 7 lamang pala, no? Oo. So 2 ang minority, 5 yung majority, Bombo. 2 ang minority, 5 yung majority. Pero di ba sabi raw ang Senate Blue Ribbon Committee ay may 20 miyembro. Paano yan? 7 lang sila.
Ang roles naman kasi parang sila yung magpapasya kung anong roles na gagamitin. Iba na mahiwalay man yung Committee Bombo Vince, ano? So kung ano magiging pasya ng Committee on Roles, yun ang gagamitin na roles ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero wala pa eh. So yan ang kung tayo nga nalilito sa mga rules na yan, mukhang mas lalong nalilito pa yata sila dyan. Medyo mahaba. Okay. Abangan na lang natin. Naway sa pagtatapos, bago matapos yung ating newscast, Bombo June, meron na silang resolution dyan kung ano ba talaga, arestuhin o hindi. Dahil naghahanda na rin yung kampo ng mga Binay. Sinasabi nga namin dito, baka bukas na rin magpalabas ng issue, ng desisyon, sapagkat bukas na rin mismo tutuloy yung pagdinig sa mga isyong kinasasakutan ng mga Binay. At maaaring sila mag-aantay pa sa magiging resulta ng statement ng Pangulong Noynoy Aquino. Anyway, magbabalik tayo mamaya. Bombo Vince, umantabay lamang tayo rin. Okay, mga kaibigan, si Bombo June Desca mula dyan sa Senate of the Philippines, Pasay City. Samantala, muli nating balikan ang issue po dito sa madugong engkwentro nangyari doon po sa Mamasapano, Maguindanao. Ang PNP ay itinanggi na may kinalaman si suspended PNP Chief Purisima sa Mamasapano operations. Habang ang pagtanggal naman kay General Wilben Mayor bilang PNP spokesman ay wala rin daw kinalaman sa insidente. May detalye si Bombo Annalise Subirano. Mariing itinanggi ng pamunuan ng pambansang pulisya na si suspended PNP Chief Director General Alan Purisima ang nagplano at ang nasa likod ng Mamasapano operation na nagresulta sa madugong sagupaan na ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Ayon kay PNP PIO Deputy Chief Senior Superintendent Robert Poe, napawang mga hearsay o chismis lamang ang nasabing report at walang basehan. Batay sa ulat ng isang national newspaper na alam umano ni Pangulong Noynoy Aquino ang nasabing operasyon at mahigpit ang koordinasyon ni Purisima sa Pangulo. Sa kabilang dako, nilinaw ni dating PNP PIO Chief Superintendent Wilben Mayor na walang kinalaman sa madugong engkwentro sa Mamasapano sa Maguindanao ang kanyang pagkakarilib sa pwesto. Giit ni Mayor na ang nasabing hakbangin ay isang regular na proseso ng PNP kung saan papalitan nito sa pwesto si Chief Superintendent Generoso Serbo bilang dating Deputy Director for Intelligence. Si Serbo naman ay mag-a-assume bilang PNP spokesperson epektibo ngayong araw. Samantala, nagbabalak ng mass leave o malawakang pagliban sa trabaho ang mga officers ng Philippine National Police Alumni Association Incorporated. Ayon kay PNPA Alumni Association Chairman of the Board, retired Police Chief Superintendent Tomas Rentoy, na hinimok nila ang halos 5,000 mga kasapi ng alumni na gawin ang mass leave ng 5 araw. Ito ay kapag walang nangyari o hindi sila makukumbinsi sa kalabasan ng resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry. Pahayag ni Rentoy, gusto nilang malinawan kung sino ang nagbigay ng go signal sa isinagawang misyon, sino-sino ang nagplano nito at bakit kailangang itago sa pamunuan ng PNP at DILG. 6 sa PNPA graduates ang kasama sa Mamasapano operation na naglalayong hulihin ang Malaysian bomb expert na sina Marwan at Basit Usman. Mula Campo Crame, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Muli po sa ating mga tagapakinig, huwag po kayong bibitiw any moment. 6:30 to 6:45 ay maaring marinig nyo na po ang tinig ng Pangulong Aquino kaugnay ng kanyang national address. Bunsod na nga rin po ng nangyaring enkwentro doon po sa Mamasapano. May mga revelasyon daw na sasabihin ang Pangulong Aquino at inaabangan din kung aminin ba ng Pangulong Aquino na siya nga ang nag-utos ng naturang operasyon o kaya naman ay maghuhugas kamay ito. Samantala, inahamon ni Davao City Representative Carlo Alexi Negrales ang liderato ng MILF na disarmahan at ikustodiya ang lahat ng mga tauhan nito na kasama sa enkwentro sa Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay Negrales, dapat gawin ito ng MILF bilang pagpapakita ng sinseridad ng intensyon nitong ituloy pa ang final stage ng prosesong pangkapayapaan. Malaki umano may tutulong ng ganitong hakbang para paunti-unting maibalik muli ang tiwala sa MILF. May papakita rin umano nito sa publiko na kaya nitong pairalin ang law and order
at kayang magpatupad ng hustisya sa kani-kanilang hanay at jurisdiksyon. Binigyan din ni Nograles na kritikal na pagkakataon nito para patunayan ng rebelding grupo sa taong bayan na kaya nitong mamuno at labanan ang karahasan. Isa si Nograles sa mga kongresista mula sa Mindanao na determinadong itulak ang pagsasapinal ng peace agreement sa MILF sa kabila ng pagbubuwis ng maraming buhay sa Mamasapano incident. Samantala mga kaibigan, ang Kamara de Representante ay binatikos naman ng gobernador ng Albay dahil daw sa pagiging insensitibo dahil itinuloy pa rin ang deliberasyon sa BBL nang hindi man lamang inantay na mailibing ang mga namatay na PNP commandos. May detalye mula Bombo Radio Legazpi si Bombo Miles Benitez. Tinawag na insensitive ni Governor Joey Salceda ang House of Representatives. Ito ay kaugnay ng umunay pagpapatuloy ng pagdinig ng Bangsamoro Basic Law sa kabila ng nangyaring engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon sa pahayag ni Salceda, hindi man lamang umano hintaying mailibing ang 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAF bago ito muling ipagpatuloy o kaya naman ay hintayin munang matapos ang investigasyon. Matapos nga ang pangyayari, mariing kinindina nito ang pagpatay sa mga miyembro ng SAF at binigyang diin na walang magiging katahimikan kung walang makukuhang hustisya ang mga biktima sa brutal na pagpatay sa mga ito. Kung maaalala, ipinag-utos ni Salceda ang paglalagay ng mga bandila sa lalawigan sa half-mast bilang pakikisa sa pagdadalamhati ng buong bansa. Si Salceda ay dating miyembro rin ng Kamara dahil sa pagiging congressman ng 3rd District ng lalawigan bago ito naging gobernadora. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Miles Benitez para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Mga kaanak naman ang dalawa sa napatay na SAF sa Maguindanao encounter na taga Iligan City, todo hinagpis pa rin habang sumisigaw naman ng hustisya. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, may detalye si Bombo Anquileste. Hindi inakala ng pamilyang Sinin na huling bagong taon na nilang makasama si Piotr Romeo Sinin II na tubong barangay Thomas, Kabili, Iligan City. Ito matapos kabilang si Sinin sa PNP Special Action Force na brutal na minasakan ng grupong Moro Islamic Liberation Front sa bayan ng Mamasapano, Maguindanao itong Enero 25 ng madaling araw. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ginang Delia, emosyonal itong isinalaysay ang pangarap ng kanyang anak. Inamin nitong hindi naging madali ang pagtanggap nila sa balitang isa ang kanilang anak sa mga naging biktima ng Maguindanao encounter sa loob ng 6 na taong serbisyo ni... Mga kaibigan, dispensa lamang pinutol natin mga kaibigan dahil narito na ang Pangulong Aquino sa kanyang national address live mula dyan sa Palasyo, Malacanang. Ang buong katotohanan, kundi dahil karapatan ninyong malaman ang alam natin sa puntong ito. Noong Sabado ng gabi, ika-24 ng Enero, isang grupo na mga kasapi ng Special Action Force ng ating Philippine National Police ay tumungo sa barangay Tucanalipao, Mamasapano, Maguindanao. Ang kanilang misyon, ipatupad ang mga outstanding warrants of arrest sa dalawang notorious na teroristang matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad. Sina Abdul Basit Usman at Zulkifli Binhir alias Abu Marwan. Sa pagtupad ng kanilang tungkulin, 44 sa ating mga pulis ang napatay, habang 16 naman ang sugatan. Kabilang na ang 3 sibilyan, ayon sa huling tala ng ating NDRRMC. Bilang Pangulo, bilang Ama ng Bayan, napakalungkot pong isipin na kailangan magbuwis ng buhay ng ating kapulisan sa misyong ito. At kung mayroon nga pong definisyon ang bayani, sila na iyon. Sila mga humarap sa panganib upang pigilan ang banta sa ating kaligtasan. Silang mga nasugatan, silang naghandog ng buhay sa ngalan ng kapayapaan. Bilang paggalang sa mga nasawi, magdedeklara tayo ng isang National Day of Mourning bilang sagisag ng pagdadalamhati at pakikiramay ng ating buong bansa. Hindi po pangkaraniwang kriminal sina Marwan at Usman. Mayroong mahabang listahan ng mga warrant laban sa kanila. Kay Usman pa lang po, mayroon ng di bababa sa 8 outstanding warrant, habang may di naman bababa sa 2 kay Marwan. 2002 po, ang isa sa mga pinakamaaga rito. Kaya ang ibig sabihin, Congressman pa lang ako, ay pinaghahanap na sila. Lilinawin ko lang po, kapag may warrant laban sa isang tao, bawat alagad ng batas ay tungkuling ipatupad ito.
Kaya nga po, dati pa, marami na mga operasyon para madakip o subukan madakip sina Marwan at Usman, pati na ang iba pang terorista. Ang isinasagawa ng iba't ibang sangay ng ating security sector, kabilang na ang AFP, PNP at NBI. Hindi sa bawat pagkakataon ay hinihiling nila ang pahintulot ko, dahil impractical naman kung hihintayin pa nila ang clearance mula sa akin. Ang tungkulin ko, siguruhin ginagampanan nila ang kanilang responsibilidad. May pagkakataon naman pong inaakit nila sa atin ang sitwasyon para makapagbigay tayo ng payo, tignan sa mas malawak na pananaw ang sitwasyon o ipaliwanag ang maaaring maging implikasyon nito. Halimbawa po nito, ang pagtugon sa rogue MNLF element sa Zamboanga, ang paghuli sa pinakamatataas sa ating listahan ng mga most wanted persons, o ang paglusob sa ating mga peacekeepers sa Golan Heights. Sa kaso po ng Golan Heights, hindi naman pwedeng ang batalyon commander lamang doon ang magdidesisyon sa kanilang pag-alis. Bilang may pangunahing responsibilidad sa ating ugnayang panlabas, kinakailangan tayong abisuhan upang masigurong natututukan pati ang ating mga obligasyon sa United Nations. Bahagi po si Marwan ng Central Committee ng Jemaah Islamiyah na nagsagawa ng Bali bombing sa Indonesia. Dito, dalawang magkasunod na pagsabog ang nangyari, kaya tinamaan pati ang first responders at iba pang hindi umalis. 202 katao ang nasawi at suspect po dito si Marwan. Sa Cagayan de Oro noong 2002, tinangka ni Marwan na gayahin ang modus na ito. Nadiskubre ang pangalawang bomba kaya't hindi ito sumabog. Ngunit 2 katao pa rin po ang nasawi sa pangyayari ito. May alegasyon na noong 2006 kasama ni Umbra Cato, pinamunuan ni Marwan ang pagtatanim ng bomba upang pagtangkaan ang buhay ng gobernador ng Maguindanao noon, panahon na iyon na si Andal Ampatuan. Dahil miyembro si Marwan ng International Terrorist Networks na may koneksyon sa iba pang mga grupong terorista, siya ay may kakayahang kumuha ng kaalaman, kagamitan, salapi, dagdag pa sa paglikha ng safe havens para sa mga kapwa niya terorista. Ito ang dahilan kung kaya't itinuring siyang pangunahing target ng operasyon na ito. Inuugnay naman si Usman sa siyam na insidente ng pambobomba sa Mindanao. Siya ang pangunahing akusado sa pambobomba sa General Santos City noong 2002, kung saan 15 ang namatay at 16 na po ang nasugatan. Kasama ang isa pang terorista na ang ngalan ay Mawia. Sina Marwan at Usman ang nagsagawa ng terorismo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kilala ring trainer ng paggawa ng bomba ang dalawang ito. May mga ulat pong mayroon silang pagawaan ng mga improvised explosive device na siya nilang ibinebenta sa mga kapwa nila terorista. Marami na silang nasaktan at napatay, at habang malaya sila, patuloy ang banta laban sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ididin ko lang po, sa Article 2, Section 4 ng ating saligang batas, nakasaad na, and I quote, "The primary duty of government is to serve and protect the people," close quote. Kaya nga po, nang nalaman ng ating kapulisan ang tutok na lokasyon ni Marwan at Usman, nagdesisyon silang kumilos upang ipatupad ang mga warrant sa mga ito. Actionable intelligence po ang nakalap ng ating mga otoridad. Hindi lamang riyon o probinsya o munisipyo ang natukoy nila, kundi ang mismong mga bahay na pinagtataguan ng dalawa. Kung hindi aaksyonan ang kalamang ito, maaaring makatakas sina Marwan at Usman at kakailanganin na namang simulan ang mahabang proseso ng paghahanap sa kanila. Pasado alas 4 ng umaga ng Linggo nang umabot ang Special Action Force sa kutang pinagtataguan ni Marwan at Usman. Sa nangyaring enkwentro, di umano'y napatay ang pangunahing target na si Marwan. Nang marinig ang putukan, nanlaban naman si Usman at ang kanyang mga kasamahan. May mga non-combatants po na nakita sa mga tirahan ni Marwan at Usman. Kailangan talagang dikitan sila ng ating mga puwersa para maiwasang madamay ang inosente. Unang inatake ang bahay ni Marwan. Rumisponde naman sina Usman at nawala ang element of surprise na siyang magpapahirap na matupad ang kanilang misyon. Kaya naman, minabuti ng SAF na umatras at makipag-rendezvous sa mga kasamahan nilang nagbabantay ng kanilang daraanang papalabas sa lugar ng enkwentro.
Lumalabas pong sa withdrawal na ito, nangyari ang pinakamadugong bahagi ng sagupuan. Gaya po na marami, may mga katanungan din ako ukol sa insidente. Kaya inaasahan natin na mahahanap ng binuong Board of Inquiry ang katotohanan ukol sa insidente ito. Sa mga briefing na ibinigay sa akin ng PNP ukol sa continuing operation labang kina Marwan at Usman, makailang ulit kong idiniin ang pangangailangan ng tama, sapat at napapanahong koordinasyon. Komplikado ang sinasabing terrain sa operasyong ito. Yung mismong lupa, maputik, may mga swampland, marshes at kailangan tumawid ng ilog upang marating ang distribusyon ng ating SAF. Marami mga puwersa nagkalat sa lugar na ito. Nariyan ang BIFF, MILF at mayroon pang private armed group. Kahit pa ba magkahiwalay na ang MILF at BIFF, marami sa kanila ang magkakamag-anak sa dugo o sa pag-aasawa. Hindi basta-basta maaaring pumasok ang mga estranghero. Kailangan tahimik at dahan-dahan ang pagpasok ng ating mga tropa, kung hindi, maaaring maalerto ang kanilang mga target. Lalo pat hindi kalakihan, o lalo pat dahil hindi kalakihan ang puwersa ng SAF, kumpara sa mga nakapaligid na maaaring makialam, mahalagang nakaantabay ang sandatahang lakas upang may posisyon ito ang mga tropa, kasangkapan at kagamitan tulad ng mga kanyon kung sakaling kailanganin ng suporta ng ating kapulisan. Kailangan po nila ng sapat na panahon upang mailagay ang kanilang puwersa sa kung saan ito pinakamakakatulong at sa ganitong klaseng bakbakan. Kung kakailanganin ng ayuda mula sa sandatahang lakas, hindi ora mismo ay makakarating ito. Lalo pat may iba't ibang mga tungkulin na makasapi ng 6th Infantry Division na siyang pinakamalapit sa aksyon. Sa paulit-ulit kong pagpapaalala sa pangangailangan ng koordinasyon, ang sinagot po sa akin ng Direktor ng Special Action Force, yes sir. Ang sabi lang niya, kailangan din ng operational security o ang pagsigurong ang dapat lang makaalam ang masasabihan ukol sa operasyon. Gayunpaman, idiniin kong kailangan pa rin i-alerto ang ibang mga sangay o ang kanilang mga hepe. Kailangan nasa tamang oras ang abiso at kumpletong impormasyon para makapaganda ng maayos. Tanong po, bakit at paano nga po kaya nangyari na malapit na sa jump-off o naka-jump off na nang sinabihan ang batalyon ng AFP na malapit sa operasyon? Ang problema po dito, nagkalat sa iba't ibang lugar ang mga sundalong kasapi ng batalyong ito na nagbabantay sa main supply route sa lugar na ito. Sa madaling salita, dikita sa oras ng engkwentro ang abiso at mahirap masabi kung nagkaroon ng sapat na panahon upang ihanda ang ayuda kung kakailanganin. Kung may compliance po nangyari sa atas kung siguruhin may sapat na koordinasyon, parang sinagad po itong very minimum compliance. Nagulat nga po akong malaman na ang pinuno ng Western Mindanao Command o miski ng 6th Infantry Division ay tila naabisuhan lamang matapos ang unang enkwentro labang kina Marwan at Usman. Palabas na ang puwersa ng SAF at nagkaroon na ng problema sa puntong ito. Sa panig naman po ng MILF, napakalaki na ang mahakbang na nagawa natin dahil nagtiwala tayo sa isa't isa. Napatunayan natin na kaya natin magtulungan. Noong 2014, isang Japanese national ang nailigtas sa Mindanao o Maguindanao. Sa taong ding iyon, napigilan ang pagpapasabog ng isang bomba sa Maguindanao din. Nabasa ko rin po ang pahayag ni Chairman Alhaj Murad ukol sa insidente sa Mamasapano. Magandang unang hakbang ang pagbubuo nila ng kanilang Special Investigative Commission upang matukoy ang mga detalye at katotohanan ng pangyayari. Inaasahan kong sa lalong madaling panahon, mas konkretong patunay ng pakikiisa sa paghahabol ng kapayapaan ang ipapakita ng MILF tungo sa paghahabol ng katotohanan at sa pagpapanagot sa mga may kasalanan. Iwasan na rin po sana ang lahat ng pagkakalat ng haka-haka ukol sa mga pangyayari. Ang sabi nga po sa Biblia, the truth shall set us free. Mayroon na pong Board of Inquiry na itinalaga upang makalap ang buong katotohanan. Abangan na lang po natin ang resulta nito. Napakalayo na po ng ating narating tungo sa kapayapaang matagal na nating minimiti para sa Mindanao. Iba yung tiwala po ang ipinamalas ng lahat ng panig upang maabot ang puntong ito. Sa nangyaring insidente sa Mamasapano, mayroon na pong mga nagsasamantala ng trahedya para mabawasan ang tiwala. Nais silang mabigo ang proseso ng pangkapayapaan.
Mayroon na nga rin pong nagmumungkahing itigil ang pagsulong ng Bangsamoro Basic Law sa Kamara at Senado. Hindi po dapat mangyari ito. Nakataya sa batas na ito ang buong peace process. Kung mabibigo ang pagpasa ng batas sa lalong madaling panahon, mabibigo ang peace process. Mananatili ang status quo. Kung ganoon, ano po ba ang aasahan natin kundi pareho ring resulta? Mga taong bayang nawawalan ng pag-asa at namumundok. Mga napagkaitan ng hustisya na pinipiling gumawa ng karahasan sa kapwa. Para na po natin tinulungan sina Marwan at Usman na maabot ang kanilang mga layunin. Gusto po ba natin bumalik sa punto kung kailan palaging nakahanda mga komunidad na tumakbo sa mga evacuation center dahil palaging may banta ng putukan? Kung ganoon ang mangyayari, sino ang makikinabang? Kung mabibigo ang prosesong pangkapayapaan, ilang libingan pa kaya ang kakailanganin nating hukayin? Ilang bata pa kaya ang iiduluhin ng matulad ni Marwan? Ilang pa ang gugustuhin maging Usman? Ilang inhinyero pa ang pipiling gumawa ng bomba kaysa magtayo ng gusali? Isipin din po natin, ang mga kasapi ng Special Action Force ay nasawi habang tinutupad ang kanilang tungkuling panatilihin ang kaligtasan. Kung hindi magtatagumpay ang prosesong pangkapayapaan, kung babalik tayo sa status quo o kung lalala pa ang karahasan, di ba't ito mismo ang kabaliktaran ng kanilang pinagbuwisan ng buhay? Di po ba? Sa hinaharap nating hamon upang maisulong ang kapayapaan, lalo pa tayong dapat magkapit-bisig at lalo pa dapat nating ituloy ang mga susunod na hakbang tulad ng pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law, ang pagbubuo ng Bangsamoro Transition Authority, pagpapalawak na oportunidad sa lahat, at pagwawasto sa sistema ng politika kung saan may ilang nakikinabang sa kapahamakan ng napakarami nating kababayan. Sa mga pamilya naman po ng mga nasawing kasapi ng Special Action Force, damang-dama ko ang pinagdaraanan ninyong dalamhati. Alam ko ring maaaring may katuwang itong agam-agam para sa inyong kinabukasan, lalo na kung tumatayo na breadwinner ang kaanak ninyong nagsakripiso para sa presong ito. Sinisiguro ko po sa inyo, ibibigay ng Estado ang sagad na maaari nitong ibigay ayon sa mga batas at patakaran. Sa pagkakataon po ito, diretso ko rin pinapakiusapan ang publiko na kung pwede po ay magbigay din tayo ng ayuda at isagad ang pagtulong sa mga pamilya ng nasawi bilang pagkilala sa kadakilaan ng mga bayaning nag-alay ng buhay tungo sa minimithi nating kapayapaan. Sa harap ng ating pagluluksa, sa harap ng mga pagnanasa ng ilang bumawi at maghiganti, sa harap ng bantang magiba ang tiwalang pinanday natin sa napakahabang panahon. Ngayon, sinusubok ang kakayahan nating magpamalas ng iba yung malasakit sa ating kapwa. Kaya nga po, sa lahat ng kapwa kong nag-aasam ng kapayapaan, mula sa mga mabatas, sa mga kasapi ng uniformadong hanay, sa mga pinuno at kasapi ng MILF, sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, sa bawat disenteng Pilipino, ipakita natin kung ano ang kayang abutin ng isang bansang binubuklod na nagkakaisang adhikain. Siguruhin natin hindi masasayang ang sakripiso ng mga nasawing kasapi ng Special Action Force. Mararating natin ang katarungan, harinawa sa loob ng tamang proseso at nang hindi buwibitaw sa mga pangarap nating makamtan ang malawakan at pangmatagalang kapayapaan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Okay mga kaibigan, yan po yung national address ng Pangulong Aquino. Reaction po dito sa pangyari at magtutuloy-tuloy po ito sa press conference dyan pa rin po sa Malacanang. Taking off my questions from the spirit of goodwill and purpose. Sir, it's not the first time that this so-called misencounter, or however we call it, with supposed friendly forces, the MILF. Sir, was there any clear coordination with our counterparts in the MILF? If none, or if there is, how should we define coordination to them, considering the, as you have said, the element of surprise against these terrorists? Raymond, siguro imbis sa pag-usapan natin sa MILF na palagay ko lalabas sa Board of Inquiry, siguro dapat tukuyin muna natin yung mismong puwersa natin. At di man,
bagamat ilang beses natin pinagbilinan na yung tamang koordinasyon sa AFP ay dapat nandun, hindi nangyari. So, hintayin na natin yung resulta na sa Board of Inquiry para malaman ang buong katotohanan. Okay, sir. Sir, regardless of whether there is actual coordination, but as a human being and as Commander-in-Chief, how do you assess, is it acceptable that when there is no coordination at all with our friendly forces, it is just right to open fire with our troops and considering those fatalities? Na problema ako sagutin yung tanong mong yan dahil wala pa akong facts. No? Akusahan ko isang grupo na wala akong tangan na ebidensya. Kaya sinasabi ko, hintayin natin ang resulta nitong Board of Inquiry. Matutukoy ko sino mga pumaslang dito sa ating mga troopers na may katiyakan na ayon sa proseso para mabago tayo mag-akusa ay meron tayong suficiente ebidensya. Okay, sir. Last point, sir. Can we, in a way... Pero isang liyan, Raymond, hindi naman yung... Katulad nito, pag sabihin natin, kung meron kayong forces na silang bumaril dito sa ating mga SAF troopers, ano yung konteksto? No? May nagsasabing yung misencounter masyado raw malapit na pareho silang kumikilos, hinahabol ng isa palayo doon sa nangyayari aksyon, yung isa naman tumatakas doon sa mga enkwentro, nagsalubong at nagkagulatan. Tama kaya yun? Hindi. Wala akong fact. Pero kung gano'n na nangyari, nagkagulatan, pwede ba natin sabihin na yung sa kasalanan sa simbahang katoliko, yung intensyon at saka yung akto, parehong masama eh. Dito ba may intensyon tayong masasabi mapapatunayan? Meron ba talagang kautusan na pag meron dumating doon na hindi nyo kagrupo, pwede na nyong barilin? Hindi natin pwede masabi sa ngayong panahon yan. Sir, last point. Based on reports, there are reports of robbery and dishonoring and other forms of atrocities to our already dead or injured staff members. Is there any way that we could ask the MILF to explain and even return the cell phones and other belongings of those staff members which they got from them? Yung, again, no, ina-assume natin puro MILF ang tumira dito sa ating mga kapulisan. Hindi pa natin na-establish yun. So, ang sigurado ako, maasahan natin yung MILF na tutulong magkaroon ng katarungan para dito sa mga troopers natin. Thank you, sir. Ang susunod po magtatanong ay si Joyce Pañares ng Manila Standard Today. Joyce. Hi, sir. Sir, by now, I'm sure you've already established who gave the go signal for that mission. Well, yung who gave the go signal, no? Yes, sir. If you remember, sa speech ko, binanggit ko sa inyo na napakaraming operations sa yung warrant starts from 2002 against Marwan. Okay, marami ng operations. Yung, just for everybody to know, yung AFP actually had an operation against Marwan Mawia and Dr. Abu of the Abu Sayyaf. Doon na-neutralize si Dr. Abu, supposed to be injured si Mawia at si Marwan. No? May claims, I'm sure you can research it, na may suspected na namatay yung dalawa. Obviously, hindi. Okay. This particular operation ng PNP, I was checking my notes, no? Pero sometime roughly about May of last year, no? Nung nagkaroon ng actionable intelligence na tinutukoy kung nasan specifically si Marwan at saka si Usman. Pag sinabi actionable intelligence, marami kasi intelligence cited, no? Cited dito, cited dyan. Yung cited dito, cited dyan, kung wala kang puwersang makakadakip sa kanila, hindi actionable. Dito, pumirme sa, tulad ng operation ng AFP, pumirme sa isang lugar sa Sulu. Dito naman, pumirme dito sa Mamasapano sa Maguindanao. So, actionable. So, go ahead. Tuloy-tuloy yan. No? Bago pa ako naupo sa pwesto, may mga operations against them. Dito, since 2010, all, no? The PNP, the AFP, and the NBI have had their own versions of operations. This particular intelligence on Mamasapano, starting from May of last year, no, nandiyan na. At ilang beses sinubukan, pero na-abort for various reasons. No, I'll give you one for instance. Siguro third or fourth quarter last year, no, pumasok yung SAF, sinubukan nga i-apprehend itong dalawa, nagkaroon ng harassment attack on the detachment of the AFP, nagkaroon ng sagutan, no, palitan ng putok between the BIFF and the AFP. No, nahinto sila, nung humupa, tumigil, naghiwalay yung magkabilang puwersa, umabati ulit yung SAF. Tapos, may tinutukan sila at inabort nila yung mission. Bakit nila inabort?
excuse me, dahil inaalala nila mabulabog ito si Marwan at si Usman at tumakbo na naman at umpisa na naman tayo sa hanapan. At hindi yun yung one time lang last year na sinubukan pasukin ito lugar na to. So yung go ahead, di ba, trabaho nila eh. May warrant of arrest. The court orders all law enforcement authorities to serve that particular warrant. And again, from 2002. So ongoing na to by all of these branches of our security sector. But on that Saturday evening that they decided they would go to Mama Sapano and, act on this, what you call actionable intel. So the buck stops with the SAF commander. Because there are also reports that... Tactically, di ba? Okay, one. Bakit SAF? Yeah. Yung hindi naman cellphone snatcher yung hahabulin natin dito, no? Si Usman is reported to have a 15 to 20 member security detail made up mostly of his relatives. Okay, you are providing him security in this particular area. Okay. Maraming other forces dyan between the BIFF, the MILF, and also a private armed group. Can I just remind everybody, I was just checking through the notes, no? In the lead up to the elections of 2013, naalala niyo merong PNP rin na the regional director or his forces, no, were to serve a warrant on a Maguindanao massacre suspect. Nagkaroon ng firefight at nagkaroon ng parang na-box in rin sila, dumating ang army para tulungan sila makalikas. Okay. So dito, yung sa go-ahead, no, parang matagal na may go-ahead. No? Siguro yung reverse. Pag alam nyo nandyan, may kakayahan kayo arestuin, hindi nyo inaresto, merong konsepto sa batas non-feasance eh, hindi mo ginawa yung tungkulin mo. No? So, matagal nang tuloy-tuloy na hinahanap ang gobyerno natin, no? Etong mga teroristang to. Sir, maybe just two long questions. Two long questions, okay. Sir, the first one. So, why was Secretary Rojas and General Espina left in the dark insofar as this operation is concerned? And there were also reports that PAOK under Secretary Ochoa parang had a hand in preparing for or planning this operation. And General Purisima, who is supposed to be on leave, what's your... We'll look into that. Bakit hindi alam ni Secretary Rojas or Deputy Director General Espina, no? That will be borne out in the Board of Inquiry. Although, and I was conferring with Secretary Rojas and he will confirm this, no? There were points before, nung mga na-abort, that we had discussed this particular operation. Ngayon, yung sa dami ng, para ba papaliwanag, sa dami ng version nito. Kasi hindi naman sinubukan ngayon, abort, tapos paribago operation. Talagang parang nire-refine yung kanilang plano starting from roughly around May last year. Okay. Ngayon, first question, bakit di sila na-inform? Yes, sir. Second question was, sorry? There were reports that PAOK and General Purisima, sir. In PAOK, that's news to me. I don't think PAOK was involved in this. No, the intelligence that was utilized starting from again May last year was generated by the PNP. I think the unit is called IG. I guess that means intelligence group. Okay. Was General Purisima involved? He was chief PNP and he was the one reporting to me starting from roughly around May of last year. Okay. And yung dito naman, no, I was talking directly to the SAF director, no, and if at all, no, baka in jargon, tinutulungan ako ni General Purisima to understand it. But he was involved up to the point in time, no, directly, no, that he was ordered suspended by the Ombudsman. Tapos after that, if at all, siya very knowledgeable about the whole thing, pinapaliwanag sa akin yung intricacies of what the plan being presented to me was. Sir, for my last question, when will the National Day of Mourning be declared? Friday. And also, sir, what concrete actions would you like to see from the MILF, just to perhaps show sincerity amid this cloud of doubt that was cast over the peace process? And kasi just to push what Raymond earlier said, parang the photos of the carnage that came out, the policemen were brutally slaughtered. So parang
people are also asking for accountability. So what can we as the government ask or demand from the MILF that they do in return? Yung pinaka-minimum, no? That they have areas under their control in this particular area of Maguindanao. Now, they will step aside to make the operations against Usman and anybody else who will shield him, no, be less complicated. Wala na yung nabivisualize ba nyo na iwas ka dito para walang misencounter. Hindi, tatabi. Minimum yun. Tapos, I expect, but they will have to discuss this amongst themselves. No? Ano ba yung extent that they will help us? Recovery of the firearms, identification of the people who actually did the acts, recovery of personal effects, and things like that. I think would be reasonable to expect from them. But at this point in time, I'm very, very confident, no, that they will, no, they will, and they are studying exactly how to demonstrate their sincerity in this peace process. Thank you. Thank you. Leigh Alvis of GMA7 News. Good evening, sir. Sir, categorical answer lang po siguro. May go signal po ba ninyo yung operasyon po o wala? Sir, can we proceed with the mission? I don't think I was ever asked that question. At the same token, parang it's a rhetorical question, di ba, Leigh? Yung, pwede ko ba namin hulihin itong pinapahuli ng korte? Pwede ko ba sagutin hindi? So hindi po, sir, kailangan po ng go signal po ng Pangulo? If they will have to wait for me with every action, then they will have to contend with all the other things that are occupying my attention. Kaya natin mahuhuli kriminal. Okay. Sir, yung fact po na 2 international terrorists were in the MILF territory, what does this imply po dun sa sincerity po ng MILF sa peace process? Pag tinignan niyo yung specific encampments, no? Yung separated sila from the BIFF, separate sila from the MILF, separate sila from the PAG, yung private armed group. Can we technically say that they were inside the MILF camp? The data shown to me by both the AFP and the PNP say they were not in an MILF camp. We can't even say that they were in a BIFF camp. Nor can we even say that they were in the PAG area. They were in a separate area that was close by to all of these other encampments. Okay. Sir, how can we strike a balance between finding justice for our fallen police officers and going forward with the peace process? Well, ilang beses nagpakita naman ang MILF, no? Na especially, and there are mechanisms already in place, na pag meron law enforcement operations, tumatabi sila or nagko-cooperate pa. Sinabi ko yung kanina yung pagre-rescue ng kidnap victim, no? And there are others. Now, how do we strike a balance? Merong goalposts, milestones on both sides na kailangan ipakita as we advance, no? At lahat ito nakalagay do sa ating framework agreements ka. Tapos lalagyan ng more and more na detalye kailan yung Bangsamoro Transition Authority, yung budget nito na hinanda na inaprobahan ng Kongreso, and so on and so forth. So, dito pag sinasabi ko papakita yung sincerity, no? They can operate in that area relatively freely. No? They have access to informants that we may not have access to at this point in time. They have tasked already their own commission, no, to study and determine who is at fault. And we can expect, no, that there will be that much more cooperation from them when we file the appropriate charges once we have developed the necessary evidence. Okay? Bombo Breaking News. Mabalikan natin mga kaibigan ang Malacanang Palace. Magtungo muna tayo ng Senado. Breaking news mga kaibigan, ipinag-utos ng pag-aresto kay Mayor Binay at mga kasama nito dahil po sa contempt order ng Senado. Balikan natin si Bombo June Desca. Bombo June. Bombo Vince, pinagtibay na ng Committee on Rules yung naging kapasyahan ni Senador Chopisto Gingonan III na ipa-aresto itong si Mayor Junjun Binay. Pero maaaring hindi na ito mangyari ngayon. Ngayong gabi, ang tendency ay kung papayag na siya, kung magko-cooperate siya na dadalo dito sa Senado bukas ay wala na maganap na arestuhan. Pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano. Ay, pag masarap siya, dahil pwede mo sabihin, I do not want to have the right to remain silent. Diba? Kasi nga yung right mo against self-incrimination does not excuse it from being present. Kailangan hintayin mo yung tanong
Kasi may mga tanong na hindi naman discriminatory. Wala, pero ko sa ano pangalan mo. Hindi mo pwede hindi sagutin. Hindi na pwede sabihin na. At dito siya liberate. So kung may magulong mangyayari, siya may pwede na. Dahil klaro naman yung order at klaro naman yung directive sa Okay. Bongbong Vince. So ano yan? Ora-orada na ba yan? Ngayon na yan mismo magtutungo na yung mga Sergeant at Arms ng Senado? Arestohin na itong si Binay? Ang pagkakaintindi ko, wala pang pirma si Senate President Franklin Drilon. Ang sinasabi ni Senate Majority Leader Alan Kicker Cayetano na pagbibigyan si Mayor Binay hanggang bukas alas 9. Kasi alas 9 bukas yung hearing. Kung voluntaryo siyang pupunta rito at mag-operate sa hearing, ay wala na mangyaring kalatkaran o pag-aresto sa kanya ng Senate Sergeant at 5 iba pang kasama niya, no? Kung mag-cooperate sila. Pero kung hindi, ay mapipilitan yung Senate Sergeant at Arms na sila'y damputin at i-detain dito sa detention cell ng Senado. Nakahanda na ngayon itong 3 mga kwarto na paglalagyan sa tali kung magmapatigas pa rin si Mayor Junjun Binay at 5 iba pa na mag-cooperate sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. So yung 3 tawag nito yung detention cell, isa ang mapupunta kay Mayor Junjun Binay kung sakali. Air condition yan, walang TV, may kama, may CR, at hindi siya makakakita ng sikat ng araw. I mean, nasa basement ito eh. Yung 2 iba pang kwarto ay mapupunta dun sa 5 na mga kasamahan niyang kinontent. Isa sa grupo ng babae, isa sa grupo ng lalaki. So ganyan, pag-iwalayin yan. So wala pang pirma yung arrest warrant o detention order laban kay sa kampo ni Mayor Junjun Binay. At maaring magkaroon na lamang ng communication na dadalo siya bukas para wala ng actual na arestuhan Bongbong Vince. Ano yan? Madidetini ba siya hanggang sa matapos yung hearing o sa isang partikular lang na hearing kung saan kailangan ang sagot niya? Basta mag-cooperate lang siya. Wala nang detention, sabi dito ni Senator Alan. Ano? Mag-cooperate siya. Paano kung hindi magsalita? Bombo John, paano kung hindi magsalita? Kung hindi siya magsalita dahil may contempt order na, abay i-detain na siya. Oo, kasi ang pinaka-utos dito sa detention order, mag-cooperate siya sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. So kung sumasagot naman siya sa mga tanong, hindi naman siya umiiwas, pero dumandalo sa kanya, at yung mga kasamahan niya ay makawalan sila pagkatapos ng hearing. Kung ipapatawag naman sila sunod, dadalo siya, ay hindi may enforce yung contempt order na ito, ipakulong Bombo. Okay, maraming salamat, Bombo June. So yan ang kaganapan mula dito sa Senado at sa mga lechones. Nagpasya ng Senado na i-content na nga itong si Mayor Junjun Binay hanggang bukas pagbibigyan siya na makumarap sa investigasyon ng Senado dahil kung hindi, talagang arestuhin siya ng Senado. Dahil bukas mismo alas 9 ng umaga, mayroong hearing ang Senate Blue Ribbon Subcommittee na pinamumunuan niya ni Senador Coco Pimentel. Direktamente live mula sa Senado si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Radyo, Bombo! 10 minuto mga kaibigan makalipas ang alas 7 ng gabi. Muli nating balikan ang Palasyo Malacanang. Nariyan si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Raymond. Bombo Vince, Bombo Radio Philippines. Natapos na yung national address mga Pangulong Kinuhong nais sa area sa paano massacre. At kanya ilan sa mga highlight ay yung deklarasyon ng National Day of Mourning sa araw ng Biyernes. Kung saan ay kasabay na rin ng pagkaroon ng pagbibigay ng honors sa 4 na fallen heroes o yung membro ng PNP Special Action Force. Also, nila din ng Pangulong Aquino mag-direct day, wala siyang ibang signal ng araw na sagawa yung naturang mission. Bagamat siya na rin kinigira na ito naman ay pinag-aralan at alam niya yung naturang mission, bagamat yung eksaktong mga pali at kailangan igagawa ay hindi siya nagbigay ng signal. Hindi rin nasabi Bombo Raymond kung ano ba talaga sino ang direktang nag-utos ng operasyon. Ang kanyang malinaw ay ipinasa noon sa commander ng Special Action Force na siya nag-vision yung eksaktong araw at mga procedures. So ilan sa mga nakita ay yung para compliance lamang daw yung ginawa organisasyon sa AFP at mabilisan. So kumbaga yung hindi rin nakapag-preposition yung target na dahil biglaan yung abiso ng mga operatiba.
Pero sa line na sinabi naman ng Pangulong Aquino na umaalanganan pa sa na board of inquiry. So mayroon pa investigasyon. Sa Sabado, ay naiingat bumabis mga kakayan Pangulo, organize sa accountability at magpapalayo naman na nagapatay ng account na PNP staff nang dahil lamang sa sinasabing kawalan ng malinaw na koordinasyon sa pagpasok sa kanilang area yung kaya inaangkin na teritoryo ng Bumbodin. So, sinabi naman ng Pangulo, ang malinaw lang doon na mga sinabi niya yung antayin na muna yung resulta ng investigasyon at tuloy ang pagsusulong ng usapang pangkapayapaan at pagpapasok itong BBL. At inasahan naman daw na yung mga reporter nila na ninakaw ng mga personal belongings ng mga staff na napatay ay inabalik naman daw at magiging mga armas na pinangay ay ibabalik din at inasahan nila yung mas malinaw na pagpapakita ng sinseridad sa panig ng MILF. So sa mga nauna mong tanong, medyo umiwas pa ang Pangulo dahil wala pang kumbaga pinal na resulta ng gagawing pag-imbestiga. Yun. Ang tanong naman natin ay nagka-angkla doon sa mga naunang pagkamin ng MILF na yun nga, yung nangyaring misencounter bombing. So, anyway, iyan ang naging posisyon ng Pangulo na hintayin muna yung resulta ng Board of Inquiry Investigation at inasahan naman daw yung kakulan na pagdirala at benepisyo para sa mga naulila ng mga biktima ng natural kung mga napatay na staff members movements. Okay, maraming salamat, Bombo Raymond Dinaza. So, karan sa ating mga public affairs program pang-uwis, mga pagpapalawig, pagpapaliwanag, taugnay sa kailan mga detalye ng national address ng Pangulo Aquino. Recommended live muna pa rin sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Dinaza Regula para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, mas Radyo Bombo. Yan po mga kaibigan, si Bombo Raymond Dinaza, isa po doon sa tatlong mga media man na nagtanong sa Pangulong Aquino dyan po sa Palasyo Malacanang. Iba pa mga detalye, kaugnay po ng mga highlights na yan ng mga naging pahayag ng Pangulong Aquino doon po sa kanyang national address ay abangan po sa iba pa nating mga newscast program hanggang bukas at syempre pa sa ating website ang www.bomboradio.com. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo. Yan po ang kabuuan ng ating pagbabalita dito po sa Bombo Network News Evening Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Enero 28, 2015. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City. Napanood din po sa ating live video streaming sa www.bomboradio.com/video. Ito po ang inyong anchorman si Bombo Vince Villar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!